Hey, what's up? This is AFTR. So today, pag-uusapan natin itong Realme GT Neo 2 5G. So medyo matagal lang nirelease itong phone natin, itong GT Neo 2 5G. At alam naman natin na sobrang daming lumalabas na phone na ngayon. And sobrang hirap lang pumili kung ano ba talaga yung pipili natin, kung luma ba or yung mga bagong lumalabas ngayon. By the way, salamat dito Realme Online Store na pinaanyayahan nyo kami na makapag-unbox ulit ng phone. At nung dati na in-unbox natin dun sa kanilang store is yung Realme Q3S. Bago tayo magsamala guys, ano sa palagay nyo kung hindi to sponsored? Tama lang ba na ito yung binili ko? Or kung kayong tatanungin ko, tama lang ba na ganito yung bilhin yung phone? Or yung mga latest phone ngayon? Ano sa palagay nyo? Comment down below. Okay, so tara guys, i-unbox na natin itong GT Neo 2 5G. At marami na rin nakapag-unbox nito, ayun. At dito sa likod, 8128 yung binigay sa atin. Sana ginawang 12256 no, para ma-experience talaga natin yung talagang the best. And so GT Neo 2, tara guys, buksan natin para makita natin yung itsura. Okay, so ito yung makikita natin guys dito sa box. Merong document na Chinese ang nakasulat. So CN-ROM nga siya. And meron ding card na GT Neo 2. Pati na rin yung warranty card and yung manual. So ito lang yung nakalagay dito. Ayan. Then ito yung phone. Mamaya natin to. And dito din sa box natin, ito yung makikita natin. Meron tayo ditong TPU case. So hindi siya transparent. Medyo makapal. And then yung charger natin na 65 watts. And pati rin yung cable na Type-C. At syempre, hindi mo mawala yung SIM ejector tool natin. Okay, so wala nang iba doon sa box natin. At dito na tayo sa phone, itong Realme GT Neo 2 5G. So tanggalin lang natin sa plastic. Ayan. And i-set up na rin natin itong phone natin para makita natin kung Android 12 na siya. Okay, so dito na tayo sa get started, itong ating phone. So hindi pa siya Android 12 pero siguradong merong update itong Realme GT Neo 2. At hindi magpapauli itong phone na to dahil yun nga, kapag bumili kayo ng ganitong phone, sigurado or automatic na meron kayong Realme UI 3.0 at Android 12. Okay, so sa unang bukas ng phone natin, itong Realme GT Neo 2, sobrang bilis. Akala mo naka 120Hz refresh rate na. Pero ayun, tingnan natin mamaya kung naka-automatic ba to or 120Hz refresh rate na ang gamit. So dito nga sa phone natin guys, sobrang bilis niya and responsive. Wala kang makikitang delay dito, pati na rin yung lag. Wala kang masasabi dito sa phone na to. And sa size ng phone natin guys, fit na fit siya sa kamay ko. Though maliit yung kamay ko, pero ramdam ko na kaya kong i-grip itong phone na to. At saktong-sakto lang talaga siya guys and magaan din siya. Ayan. At munti ko nang kalimutan, so check lang natin yung screen refresh rate ng phone natin. So naka-auto select pa siya. What if naka 120Hz refresh rate? So iba yung feeling kapag nilipat mo sa 120Hz refresh rate. So, ayun. Sobrang smooth niya talaga guys. Naka-auto select pa siya. And, mamaya tatry natin ilipat dun sa 120Hz refresh rate. Sa price nito guys, 15,900 pesos. Meron na kayong 8128. At nagre-range ng hanggang 17,000 pesos. At ang specs nito ay 120Hz refresh rate, E4 AMOLED, Snapdragon 870, 64MP, triple camera setup, 65 watts super dark charge, and meron ding features na stainless steel vapor cooling plus. Okay, so sa design na po natin guys, sa unahan naka-punch hole display, medyo thick na rin yung bezel, pati na rin dun sa chin. And sa side, ito makikita natin, volume rocker, up and down. So di kasama dito yung power button. So nasa kabilang side siya. And in-display fingerprint scanner siya guys. So hindi kasama dito yung fingerprint. Ayan. And sa upper, ito makikita natin guys, microphone lang, walang iba. Ayan. And dito sa kabilang side or dito sa ilalim, andito yung speaker, USB port, mic, and yung SIM tray. Dual SIM lang siya guys. So sad to say, walang 3.5mm jack, pati na rin yung sa memory card. At dito naman sa likod, ito yung makikita natin. So neon green, ang ganda ng kulay nito. And triple camera setup and 64MP yung main camera nito. Okay, so neon green ang kulay ng phone natin, nakakaaliwalas tingnan. And meron ding naka-vertical dito na nakasulat Dare to Leap, sobrang dami. Ayan, ayoko naman ng ganito, no? Di joke lang. And meron din nakasulat na Realme. So dito sa side, akala ko metal frame kasi nung hinahawakan ko siya, medyo matigas. Ayan, so hindi pala siya metal, kundi
plastic frame. And pati na rin dun sa likod, plastic pa rin yung back. At ganito naman kapag nilagay nyo yung TPU case nyo dito sa phone natin. So sana ginawa lang din na transparent yung TPU case para mas makita yung itsura or yung pagka neon green ng ating phone. And nga pala guys, sa specs ng phone natin, ito yung makikita natin dito. Unahin na natin dun sa display ng Realme GT Neo 2 5G. So sa display nito, 6.62 AMOLED screen, 120Hz refresh rate, FHD Plus display, and naka-Corning Gorilla Glass 5 na ito. At bukod doon, ang sampling rate nito ay 600, then sa peak brightness naman nito ay umabot ng hanggang 1300. At dahil nga AMOLED screen ang phone natin guys, sobrang detail nito kahit sa view angle, sharp, and sobrang linaw kahit hindi mo i-max yung brightness nito. Okay, at sa processor ng phone natin, itong Realme GT Neo 2 ay naka-Snapdragon 870 at Adreno 650. So naglaro nga tayo dito ng NBA 2K20 at lahat naka-max ang settings or high ang graphics. So dito sa NBA 2K20, pinagmabastan ko yung graphics, sobrang detailed niya. And pati dun sa mga crossover and kahit galawin nyo yung controller, sunod na sunod yung galaw dito sa Realme GT Neo 2 at walang delay, walang lag, wala makikita ng frame drop din dito. Nangyayari. At sa storage ng phone natin, naka UFS 3.1 ito, 8GB of RAM and 128GB of storage. So meron siyang dalawang variant which is 12GB of RAM and 256. Yun nga lang, wala siyang card slot. So mas maganda guys kung pipili kayo ng ganitong phone, mas piliin nyo na yung 12256. Out of the box, naka Android 11 siya, Realme UI 2.0, pero pwede naman siyang i-upgrade ng Realme UI 3.0 and naka Android 12 din. So i-update nyo lang yung phone nyo, then yun, magkakamera na kayo ng Realme UI 3.0. Then naka 5000 mAh battery siya with 65 watts super dark charge. Then sa SOT ng phone natin guys, screen on time 8 to 10 hours. Depende pa rin sa paggamit. Siguro kung SOCMED plus games, umabot ng hanggang 10 hours, pero kung pure games, 8 hours siya. Then sa charging time, 40 minutes ay 100%. And sa camera ng phone natin guys, dito sa GT Neo 2 ay 64MP Sony IMX682 ang ginamit nila dito at 8MP ultrawide, 2MP sa macro. And sa front camera, 16MP sa front camera.
And nagtry na rin tayo ng ibang mga features dito sa GT Neo 2 5G tulad na lang nitong in-display fingerprint scanner. At ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang responsive nung ating fingerprint scanner dito sa GT Neo 2. So pag ginawaan nyo yung fingerprint, magre-response agad siya. And dito naman guys yung sa speaker ng GT Neo 2. Pagpasensyahan nyo na guys, dito lang siguro sa record natin yung ganitong issue or yung sabog. Pero pagka on hand nyo na to, hindi naman siya ganon. At kahit i-max yung volume, sobrang linaw nito. At syempre guys, hindi mawawala yung Antutu benchmark natin dito sa review. At ang naging score nga ng phone natin dito sa ating Antutu benchmark ay umabot ng hanggang 720k. Ayan, so 720k, not bad para dito sa Realme GT Neo 2. Okay, so dito sa phone natin guys, siguro napapansin nyo din sa mga CN-ROM, sobrang dami ng mga application na naka-install, lalo na dun sa mga Chinese language. So dito naman sa mga to, sobrang dali lang naman gawin. And kahit siguro kahit sino, kayang-kayang gawin na i-uninstall yung mga application na yan. So napakasimple lang, i-tap nyo lang yung application na yun. And pindutin nyo lang yung uninstall. And yun, ma-uninstall na yung mga application na ayaw nyo. So dahil nga naglaro nga tayo dito ng dalawang games at yung nilaro natin, yung NBA 2K20 at yung Genshin Impact at naka-high settings pa yung dalawang yun. And napansin ko lang na medyo uminit siya ng konti. Pero nawawala naman agad siya ng ilang minuto. At dahil doon, meron nga tayong features na stainless steel vapor cooling plus. Doon nga sa features na yun guys, 8-layer cooling system siya. At meron ding stainless steel plate, copper alloy, and diamond thermal gel. Okay, so hanggang dito na nga lang guys. At bago tayo magtapos, ang masasabi ko lang dito sa Realme GT Neo 2 5G, sobrang sulit itong phone na to, itong Realme GT Neo 2. So nagsisale din sila guys ng under 15k. Abangan nyo lang din yun sa Realme online store. And kung i-compare ko to sa mga latest phone, mas okay pa rin talaga tong ganitong phone kaysa sa mga lumalabas ngayon. Pagdating sa display, so AMOLED screen siya, in-display fingerprint scanner, and Corning Gorilla Glass 5. Then touch sampling rate niya ay 600 at meron pang cooling system. At sa processor, powerful na tong Snapdragon 870. So sa presyo nito, sobrang sulit na talaga. Though alam naman natin na mga may mura pang phone na Snapdragon 870 tulad ng Poco F3, okay lang din naman